umakyat na po sa 1,000 ang kaso ng pertussis dito po sa bansa. Igat 50 dyan ang nasawi na. Lahat po ng mga bata may edad 5 pababa. Ay naman sa Health Department, nagkakaubusan ng bakuna kontra po sa pertussis. So ito yung tututukan natin. Importante dito, bakuna. Aha. Kasi nga droplet yata ito. Ang bilis po ng hawaan nito. Na importante, bakuna. Dr. Albert Domingo, Assistant Secretary ng Health Department, makakausap natin. ASEC Domingo, magandang umaga. This is Aljo Bendijo. Magandang umaga po, Aljo, sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood. Good morning. Okay, good morning. Sa ngalan po ni Congressman Erwin Tulfo, ASEC, live na po tayo ngayon sa programang Punto Asintado Reload sa PTV at Radyo Pilipinas. Hingi lang kami ng update, sir, sa pertussis cases sa bansa. Ilan na po sa ngayon ang bilang na mga nawaan po ng sakit na ito? Yes po, no? So as of our latest data, meron na tayong 1,112 cases as of March 30. Nationwide po ito. Kumpara po sa nakaraang taon, 34 times, no? So 34 na beses nung bilang. At sa kasamaang palad, ang ating count po ng mga namatay na sawi ay nasa 54 na po. Yung pong ating trend sa pertussis, tumataas pa po siya. Ngunit sinasabi namin lagi kasi na ang ating pagbabakuna na sinimulan natin ng 1 to 2 weeks ago, makikita natin yung epekto niyan mga 4 to 6 weeks pa po mula sa pagsimula natin. So medyo bantayan po natin. No? And narinig ko nga, Aljo, nung nag-opening spiel ka na yes, yung ating stocks ng pentavalent vaccine, buwababa po siya. Pero tinatrabaho natin na mapalitan siya nung 3 million na parating and makakumuha tayo ng sinasabi na DTP, vaccines in 3-in-1, habang wala pa yung 5-in-1. Kailan ho darating itong mga bakunang ito? Yung pong 3 million doses natin ng pentavalent, ang pinakamaaga natin tinitignan ay Hunyo. Ngunit sabi nga ni Secretary Ted, hindi pwede yan. So kailangan by May meron tayo. Sa private sector actually meron tayong mga physical stocks. Meaning nandito sila sa bansa, hindi tayo nawawalan ng bakuna. Pero kailangan ho kasi naming bilhin para ang ating mga, kapag sinabi ko kami, ang Department of Health, no? Kasi para ito ay maging libre sa ating mga health center, dapat ma-procure siya ng ating gobyerno. At tinatamaan talaga nito mga bata ang edad 5 years old below? Tama yes, ba? Actually below 5, no? Below 5 years old, dun sa 1,112 cases, 77% nun, halos sa 80%, talaga mga bata below 5. Yung adult, meron din bang tinatamaan ng sakit na ito, ASEC? Meron Ilang po, taon may sila? mga nirecord tayo na 20 years old and above. Ngunit sa bilang na 1,112, 4% lang po. No? So sobrang bilang na bilang ang matanda na tinatamaan kasi mas malakas yung resistensya natin. Hindi ba kakayanin to ng mga bakunang itinurok sa atin laban sa COVID-19? Laban sa pertussis? Hindi po, hindi po. Also, okay. oo, kasi yung COVID-19 vaccine, para yun dun sa tinatawag na SARS-CoV-2 virus. Okay. Ang bakuna kasi natin, parang parang mga pagpapakilala, mga calling card ng iba-ibang mga sakit. Kung ang pagpapakilala sa COVID-19 ay yung virus na SARS-CoV-2, para sa pertussis, ang mikrobyo po is Bordetella pertussis. So iba ho yung bakuna para sa pertussis. Ang importante dito, mabakunahan talaga mga bata below 5 years old. Yes, so number one, importante na tayo mabakunahan ang mga bata natin na below 5. Actually, as young as 6 weeks, 1.5 months, pwede nang bakunahan. Tapos, habang nag-aantay ho tayo na mabuo ang bakuna, pag sinabing buo, 3 doses kasi yan. Dapat po tayo mga matatanda na humahawak ng mga baby, mag-face mask muna tayo ng tama, yung nakatakip yung ilong at yung gilid ng bibig, para kung meron man tayong dala na pertussis, ay hindi natin mapapasa ito. Importante may bakunang paparating ng mga bakuna. Okay, 5-in-1 combination jab. Ito, maganda ito. Ano ba itong 5-in-1 combination jab? Yung 5-in-1, yan yung tinatawag natin na pentavalent. Penta, ibig sabihin is 5. Valent is yung maraming iba-ibang klaseng sakit. Hindi lang pertussis yan, pati diphtheria, pati tetanus, pati hepatitis B, saka Haemophilus influenza B.
Okay, so ano pa maliban sa pertussis ang binabantay nating sakit ngayon? Nauuso dahil mainit ang panahon? Asek? Yes, nakabantay din tayo ngayon actually sa tigdas, sa Tigdas. measles, no. Kinukumpleto namin yung report pero ongoing since last week at lalo na ngayon na tapos na ang Ramadan, Eid Mubarak sa ating mga kapatid na Muslim. Sinasabi ko to dahil sa Bangsamoro, no, yun yung pinakamaraming nakita naming tigdas. So nagpapahinga lang ang mga vaccinators today dahil it's a holiday for our Muslim brothers and sisters. Pero I'm sure by tomorrow or 2 days from now, aarangkada uli yung tinatawag na measles outbreak response immunization. Opo, maliban po sa pertussis, measles, ano pang binabantayan nating heat diseases? Ika nga. Yes. Oh. Ang ating heat diseases. Opo. So, andyan yung, of course, yung mga heat cramps, heat exhaustion, saka heat stroke. One Diyos, wala pa tayong nakikita na kaso ng heat stroke, no? Kasi importante dito, huwag tayong bumilad sa init ng araw simula alas 10 o'clock ng umaga hanggang alas 4 or 4 o'clock ng hapon. Sa dilim lang po tayo kung saan maganda rin ang daloy ng hangin at mag-hydrate tayo. Titingnan natin yung food poisoning dahil Yun, sa food poisoning. mainit ang panahon, no? Ang mikrobyo mabilis tumubo, so yung pagkain natin dapat bantayan natin. Meron yatang may kaso yata ng food poisoning. Saan ba ito? Sa Mindanao? Yung halo-halo? Saan ho banda yun? May na-monitor ako kanina umaga eh. Saan ho yung banda? Marami ho talagang tinamaan po ng sakit ng tiyan at nagsusuka. Saan banda ho yun? Okay, bagong ulat pa lang ho sa akin yan, no? Baka kailangan ko pa magpa-update sa aming Epidemiology Bureau. Okay. Pero sa ganang nabanggit po yan, para preventive measures, ang mga kabayan, pag tayo po ay gumagamit ng tubig, ayan, halo-halo, may yelo, may tubig, siguro bago natin i-freeze, bago gawing yelo, pakuluan muna yung tubig para ng 2 minuto, para anumang mikrobyo meron yung tubig na yun, mawawala. Alright. Iba din itong bulutong tubig. Merong ganong sakit, di ba? Binabantayan nyo rin yan? Yeah. Mm-hmm. Magandang tanong yan, Alzo, no? Oo. Kasi yung bulutong tubig, madalas na para pang napagkakamalan or napagkapapalit-palit sila nung tigdas. Mga pakinig tagapanood, ang bulutong tubig o chickenpox, iba po yan sa tigdas. Nakamamatay po yung tigdas, kailangan ng bakuna. Ang bulutong tubig, meron rin bakuna yan, pero karaniwan pagka naghawak sa bata ay lalo na yung mga school age, no, hindi gaanong kalala yung simptomas. Pero yung tigdas ay nakakatakot. Okay, yung halo-halo na nakain ng ilan natin mga kababayan na ngayon ay 10 ang naidala na sa ospital dahil sa pagsusuka at pananakit ng tiyan sa lungsod ng Kidapawan sa North Cotabato ito. Asek? Opo, papatutukan po natin yan. Ingat tayo sa halo-halo ha. Nako, hindi mo ma-check kung malinis yung yelong ginamit diyan dahil iba-ibang kulay nilalagay diyan eh. May leche flan, ayan, may ube, may gatas, may ice cream pa. Ayan. Ang sarap naman yan, Aljo. Yun na, sinasabi ko sa inyo. Ngayon pang masarap kumain ng halo-halo dahil mainit ang panahon. Init, Ayan. yes. Abiso na lang po, Asek, sa taong bayan. Lalo na ngayon matindi ang init at marami ang kumakalat na sakit. Opo, sa panahon ho ngayon ng ating tag-init, no, tayo magbantay lagi sa sinasabing heat index. Pag sinabi ng ating mga weather forecaster na danger or caution, wag na po tayo lumabas. Mas maganda kung ipagpalitan muna natin ating aktibidades. Para sa ating mga trabahador na hindi naman makaiwas lumabas dahil ang trabaho ay traffic aid o kaya construction or nangingisda or mga magbubukid, piliin po natin yung oras at kung kailangan talaga bumilad, magkaroon tayo ng mga break. At lagi tayong may dala na bote o lalagyan ng malinis na tubig para hindi tayo matuyuan. Minsan, ang iniinom po ng ating mga workers, traffic enforcer, yung mga workers, mga empleyadong nagtatrabaho sa labas, yung halimbawa, nakabilad sa araw, yung may kulay na inumin, pwede ho ba yan? Ano po yun? Yung sa malamig? Kahit ano, basta't may kulay na inumin. Yan ba'y mainam na gawin? Or ito mga, halimbawa, energy drinks. Yan, pampahupa sa uhaw.
Ay, magandang tanong yan, Alzo, Oh. no? Kasi paliwanag natin, yung energy drink, Oh. karaniwan may halong caffeine yan, no? Yung Okay. caffeine, yun yung component ng kape, Okay. tsaa, pati soft drinks. Nakatutuyo po yan. Pansin nyo, pag uminom kayo ng energy drink, mas dumadalas yung paghihi ninyo. So actually, abiso po namin, lalo na sa panahon ngayon, mas maganda ang malinis at plain, pero naka-refresh na tubig. Kasi yung tubig talaga, papalit din sa tubig na nawala sa katawan natin. Tsaka mataas din sa sukal yata yan. No? Yung may mga kulay na inumin. Yes, Oo. diabetes ang kalaban natin dyan. Tsaka, okay, sige po. Maraming salamat sa inyong panahon, oras, DOH Assistant Secretary Albert Domingo. Sir, thank you. Salamat po ng marami, Aljo, at magandang umaga. Good morning.